Noong Sabado ng August 30, 2008 sa Indonesia, isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap na nagdulot ng takot at pangamba sa buong komunidad. Isang mag-asawang natagpuang wala ng buhay sa kanilang tahanan, isang trahedya na nag-iwan ng mga katanungan at takot sa kanilang mga kapitbahay. Ang mas nakakapanlumo pa rito ay ang kalagayan ng katawan ng babaeng nagngangalang Magdalena. Sapagkat hindi lamang siya pinatay, kundi ang kanyang katawan ay pinaghati-hati sa 5 bahagi at ang kanyang ulo ay niluto pa ng mahigit 15 minuto. Ano kaya ang naging dahilan ng taong gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen? Ano ang nagtulak sa kanya upang gawin ito sa mga biktima? At mabibigyan kaya ng tamang hustisya ang mag-asawa? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ang buong kwento, tara at samahan niyo akong isalaysay ang mga detalye ng nakakatakot na pangyayaring ito. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Sri Magdalena, 45 years old, at si Ronald Alimun, 60 years old, ay mag-asawang nagmula sa Indonesia. Mayroon silang isang anak na babae na nagngangalang Retno, 20 years old. Ang mag-anak ay magkakasamang naninirahan sa Siptagraha Complex, Block C, No. 6, Sukaraja Subdistrict, Sikendo, Bandung. Noong una, ang kanilang pamilya ay maayos at masaya sa kanilang tahanan. Ngunit dumating ang isang matinding pagsubok na nagpabago ng kanilang buhay. Si Ronald ay tinamaan ng stroke na nagdulot ng pagkaparalisa ng kanyang buong katawan kaya't naging bedridden siya. Dahil dito, naging mahirap para kay Magdalena ang ganung sitwasyon. Dahil bukod sa kanyang trabaho bilang sekretarya sa isang kumpanya at pagmamanage ng kanilang maliit na tindahan, kinakailangan din niyang alagaan ng kanyang asawa ng 24 oras. Sapagkat kailangan niyang paliguan si Ronald, tulungan sa pagdumi at pakainin ito. Kahit na nakakapagsalita si Ronald ng kaunti at nagagalaw nito ang kanyang isang kamay, ang tanging nagagawa na lamang ni Ronald ay patunugin ang bell tuwing humihingi siya ng tulong. Sa simula, pinipilit ni Magdalena na pagsabay-sabayin ang kanyang mga tungkulin, trabaho sa opisina, negosyo, paglilinis ng bahay at pangangalaga sa asawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging labis na mahirap para sa kanya ang gawin ng lahat ng ito. Kaya't noong 2007, nagdesisyon siyang maghanap ng kasambahay na makakatulong sa pangangalaga kay Ronald sa pamamagitan ng paglagay ng advertisement sa newspaper. Dahil sa advertisement na ito, nakuha nito ang atensyon ng isang 23 years old na binatang si Firman Shah Hudaya o tatawagin natin sa pangalang Firman na nagmula sa West Bandung Regency. Bagaman nakapagtapos si Firman ng kanyang pag-aaral, nahirapan siyang makahanap ng ibang trabaho at kailangan niyang maghanap ng pagkakakitaan upang matulungan ang kanyang mga magulang. Kaya't nagdesisyon siyang mag-apply bilang kasambahay sa tahanan ni Magdalena. Noong February 2007, nakipag-ugnayan at nakipagkita si Firman kay Magdalena upang pag-usapan ang mga detalye ng trabaho. Ayon kay Magdalena, sasahod si Firman ng 500,000 Indonesian rupiah o katumbas ng halos 1,800 pesos at may pangakong tataasan ng kanyang sahod kada buwan. Inilahad din ni Magdalena ang kanyang mga inaasahan kay Firman. Ito ay ang alagaan si Ronald ng 24/7 at bantayan ang kanilang tindahan. Bilang seguridad na hindi tatakas si Firman, hiniling ni Magdalena na ibigay sa kanya ang diploma at ID card nito kung saan sinunod naman ito ng binata. Nung araw na yon, nagsimula nang magtrabaho si Firman sa bahay ni Magdalena at Ronald. Sa mga unang araw, siya na ang nagbubukas ng tindahan tuwing madaling araw kasabay ng pag-aalaga kay Ronald. Inihahanda niya ang pagkain ni Ronald, pinapaliguan at tinutulungan ng matanda sa mga pangangailangan nito.
Sa tuwing kailangan si Firman ni Ronald, pinapatunog lang nito ang kanyang bell at agad namang lalapit si Firman sa matanda upang intindihin ang lahat ng pangailangan nito katulad ng pag-ihi, pagdumi at iba pa. Halos 10 hanggang 20 beses o higit pa sa kada araw niya itong ginagawa. Sa kabila ng matinding pagod at kakulangan sa tulog, tiniis ni Firman ang lahat ng ito para masuportahan ng kanyang pamilya, ipagpatuloy ang kanyang malasakit kay Ronald, at higit sa lahat, umaasa siyang tutuparin ni Magdalena ang pangako nitong tataasan siya ng sahod. Pagkalipas ng halos 1 taon, naging espesyal kay Firman ang mga pagsisilbi niya kay Ronald. Hindi lamang siya natutuwa sa pagtulong sa matanda, kundi pati na rin sa pagbabantay sa tindahan. Kung saan nakikita ng mga kapitbahay ang kanyang kabutihang loob at hindi nakaligtas sa kanilang mga mata ang pagiging mabait at pagiging palakaibigan ni Firman. Dahil dito, nanatili siyang nagsisilbi sa pamilya ni Magdalena at Ronald sa kabila ng hirap, pagod at puyat. Noong 2008, nagsimulang maramdaman ni Firman ang kaunting inggit sa bagong katulong ni Magdalena, ang 36 years old na si Ida. Si Ida ay naging stay out na tagapaglinis ng bahay ni Magdalena na nag-uumpisang magtrabaho mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at tumatanggap ng sahod na 350,000 Indonesian rupiah na katumbas ng 1,300 pesos. Bagaman mas mababa ito ng 150,000 rupiah o tinatayang 500 pesos kaysa sa sahod ni Firman, hindi naman kinakailangan ng stay-in na trabaho ni Ida kaya't may kaluwagan ng kanyang oras. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinagpatuloy ni Firman ang kanyang trabaho at iniisip na kailangan niya ito para sa kanyang pamilya. Tulad ng nabanggit, naging maayos ang pakikisalamuha ni Firman sa mga kapitbahay at nakapagbuo siya ng ilang mga kaibigan. Kaya madalas ay nakikipag-chat siya sa mga ito, kadalasan sa mga kababaihan. Subalit nagsimulang mapansin ni Magdalena na nahahati na ang atensyon at oras sa trabaho ni Firman na naging dahilan para madalas na siyang pagalitan ng kanyang amo. Isang araw, pinagbintangan pa siya ni Magdalena na nagnakaw ng candy mula sa tindahan. Sa kabila ng mga paratang, patuloy na ginawa ni Firman ang kanyang mga tungkulin at tahimik na tinanggap ang mga sermon ng kanyang amo. Minsan, naiisip ni Firman na tumakas mula sa bahay ni Magdalena, subalit naaalala niyang hawak ng kanyang amo ang kanyang mga dokumento kaya't napipilitan siyang magtiis. Pinili niyang magpatuloy sa pagtatrabaho at maghintay na lang ng pagkakataong itaas ang kanyang sahod. Ngunit patuloy at dumadalas na siyang pinapagalitan ni Magdalena at hindi niya namamalayan na dahan-dahan na siyang nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang puso. Hanggang isang Sabado noong August 30, 2008, nagising si Firman ng mga alas 7:30 ng umaga dahilan upang mapagalitan siya ni Magdalena dahil hindi niya napakain at napaliguan si Ronald sa tamang oras. Habang pinapagalitan siya, dumating si Ida upang maglinis ng bahay. Matapos masermonan, inutusan ni Magdalena si Firman na alagaan si Ronald at siya'y umalis upang mamili sa palengke. Habang wala si Magdalena at ang anak nitong babae, nagkaroon ng pagkakataon si Firman na makipag-usap kay Ida. Nagtanong siya kung tinaasan ba ito ng sahod at sumagot naman si Ida na hindi pa. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Firman ang kanyang mga saloobin. Ayon sa kanya, pagod na siya sa trabaho na kung saan gumigising siya ng maaga upang asikasuhin si Ronald at magbantay sa tindahan. Ang pinakamahirap sa kanyang sitwasyon ay ang 24 oras na pag-aalaga kay Ronald na nagiging sanhi ng kanyang pagkapuyat. Lalo pa itong pinalalala nang madalas na siyang pinapagalitan ni Magdalena sa araw-araw. Dahil dito, naisipan niyang tumakas, ngunit dahil hawak ni Magdalena ang kanyang mga dokumento, napipigilan siyang gawin ito. Habang nakikinig si Ida, hindi siya nagbigay ng opinyon bagkos ay pinakinggan lamang niya ang mga hinaing ni Firman. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam si Ida kay Firman na aalis siya ng maaga upang puntahan ang kanyang ina na may sakit. Hiniling niyang ipaalam na lang ito kay Magdalena pagbalik nito at pinayagan ni Firman si Ida. Pagbalik ni Magdalena mula sa pamimili, inayos ni Firman ang mga pinamili ng kanyang amo.
Mga bandang 10:30 ng umaga, napansin ni Magdalena na wala si Ida sa bahay, kaya tinanong niya si Firman kung nasan ito. Nang maalala ni Firman ang sinabi sa kanya ni Ida, hindi agad niya ito nabanggit kay Magdalena kaya't nagalit ang kanyang amo. Kaya dahil dito, nagalit si Magdalena sa kanya at sinabing bakit niya pinayagan itong umalis. Mula doon sinimulan muli ni Magdalena na pagalitan si Firman at banggitin muli ang mga pagkakamali nito, lalong-lalo na ang patungkol sa candy umanong ninakaw nito. Bagaman naisa nang ipagtanggol ni Firman ang kanyang sarili, sinabihan siya ni Magdalena na painumin na lamang niya ng gamot si Ronald at siya naman ay magpapahinga muna sa kanyang kwarto. Tahimik na pumasok si Firman kay Ronald at pinainom ito ng gamot. Subalit hindi alam ni Magdalena sa mga sandaling iyon ay sumabog na ang galit na matagal nang tinatago ni Firman. Pagkatapos niyang painumin ng gamot si Ronald, kumuha siya ng isang liabe at diretso siyang pumasok sa kwarto ni Magdalena. Nang makapasok, nakita niyang mahimbing na natutulog si Magdalena sa kanyang kama. Walang ano-ano, hinampas niya ng liabe si Magdalena ng ilang beses. Nung una, isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Magdalena bago tuluyang mawala ng buhay. Sa pagkakaingay ni Magdalena, napansin ito ni Ronald at agad siyang nag-ingay gamit ang kalembang ng kanyang bell dahilan upang mapansin siya ni Firman. Paglapit ni Firman kay Ronald, agad siyang tinanong na matanda tungkol sa nangyari. Mahinahon namang sumagot si Firman, sinabing hindi naman ito isang malaking ingay kundi isang kaunting tunog lamang. Sa simula, wala namang balak si Firman na magdulot ng masama sa matanda dahil naging mabuti naman ito sa kanya. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinukpok din niya ng ilang beses ang matanda hanggang sa mamatay rin ito. Matapos iyon, bumalik siya sa kwarto ni Magdalena, bitbit ang isang matalim na kutsilyo upang ilipat ang katawan nito patungo sa banyo. Unti-unti niyang hiniwalay ang mga parte ng katawan ng kanyang amo. Una ang mga kamay, sumunod ang mga paa nito na inilalagay sa mga balde, at ang panghuli ay ang ulo na inilagay naman niya sa isang kaserola. Habang ginagawa niya ito, 2 beses na napatigil siya upang pagbentahan ang mga customer na bumibili sa tindahan. Sa bawat pagpunta niya sa tindahan, sinisigurado niyang malinis ang kanyang mga kamay at ibang parte ng katawan upang hindi siya mapaghinalaan. Pagkatapos niyang paghiwa-hiwalayin ang mga parte ng katawan, sinimulan naman niyang linisin ang banyo sa pamamagitan ng pagmop dito. Habang ginagawa niya ito, 2 beses muling may bumili sa tindahan na inasikaso naman niya. Matapos ng kanyang ginagawang paglilinis, kasunod naman niyang ginawa ay pinakuluan ng 15 minuto ang ulo ni Magdalena. Pagkatapos ay naligo at nag-ayos ng kanyang mga gamit at hinanap ang kanyang mga dokumento sa silid ni Magdalena. Subalit natatagalan na siya masyado sa paghahanap, ngunit sadyang hindi niya makita ang mga ito kaya pinabayaan na lamang niya itong hindi nakuha. Bago umalis, kalmado niyang pinagbentahan ng batang bumibili ng candy at saka sinarado nito ang tindahan. Matapos noon, sa loob ng 2 oras na pagpatay at paglilinis, dala ang kanyang backpack, dali-dali niyang ikinandado ang bahay at kaagad na umalis. Sa kanyang pagtakas, may isang kapitbahay ang nagtanong sa kanya kung saan siya pupunta. At kalmado naman niyang sinabi na uuwi muna siya sa kanyang bayan. Bago tuluyang makatakas, dadaan muna siya sa isang security guard ng kanilang komunidad. At muli siyang tinanong kung saan siya pupunta. Sa pangalawang pagkakataon, sumagot siya ng mahinahon na siya ay pansamantalang magbabakasyon sa kanyang bayan. Nang tuluyan ng nakatakas, dumiretso siyang pumunta sa Kililin, Butajajar, Bandung, isa sa bahay ng kanyang mga kamag-anak. Samantala ng mga bandang 7:00 ng gabi, umuwi ang anak na babae ni Magdalena sa kanilang bahay galing trabaho. Laking pagtataka niya na tila tahimik ang kanilang bahay at nakalakang pinto. At dahil sanay siya na laging may tao sa kanilang bahay, hindi ito nagdadala ng susi. Kaya naman pinuntahan niya ang security guard ng kanilang komunidad upang humingi ng tulong. Sa pagkakataon na yon, sapilitan nilang binuksan ang pinto upang makapasok sila sa loob. Ngunit agad na bumungad sa kanila ang medyo masangsang na amoy at hinanap nila ang pinanggagalingan nito. Sa kanilang paghahanap,
Kaagad nilang nakita ang walang buhay na si Ronald at ang hiwa-hiwalay na katawan ni Magdalena, at ang mas nakakakilabot ay ang ulo nito na nasa kaserola. Dahil dito, agad na tumawag sila ng mga pulis upang iulat ang kanilang nasaksihan. Pagkarating ng mga pulis sa pangunguna ni West Bandung Police Chief AKBP Pratikno, hindi sila nagpalampas ng anumang pagkakataon upang imbestigahan ang pangyayari. Natukoy nila na ang maaaring gumawa ng karumaldumal na pangyayaring iyon ay ang katulong ng pamilya na si Ferman. Ang anak ni Magdalena ay labis na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, at ang ikinalulungkot nito ay ang pinagkakatiwalaan nilang katulong ang gagawa nito sa kanila, habang ang mga kapitbahay naman nila ay hindi makapaniwala. Dahil ang buong akala ng mga kapitbahay ay malabo itong gawin ni Ferman dahil sa pagiging mabait, para kaibigan nito at magiling makisama sa lahat ng mga tao sa paligid. Sa kabila nito, hindi maikakailang nagawa nga ito ng taong hindi nila lubos maisip na magagawa ang mga bagay na yon. Sa kabilang panig, matapos malaman ng mga pulis kung sino ang may posibilidad na gumawa nito, agad nilang hinanap si Ferman. Kinabukasan, nung linggo ng August 31, 2008, natagpuan nila si Ferman sa lugar kung saan ito nagtatago. Nang makita nila ito, walang pag-aalinlangang inamin niya ang kanyang kasalanan at kusa siyang sumama sa mga pulis. Ayon sa pahayag niya sa mga pulis, nagawa niya ang mga bagay na yon sa labis na galit sa kanyang amo dahil sa maling pagtrato sa kanya. Ang hindi pagtupad sa ipinangako umano ni Magdalena sa pagtaas ng sahod, ang hindi pagpapakain sa kanya ng tama dahil tira-tirang pagkain lang ni Ronald ang pinapakain sa kanya, ang halos walang pahinga at 24 oras na pag-aalaga sa matanda na na-stroke, ang araw-araw na pinapagalitan siya, at ang mas lalo niyang ikinagalit ay ang pagbibintang sa kanya na nagnakaw umano siya ng candy sa tindahan. Ang pagkakapatay niya umano kay Ronald ay nagkataon lang na gulo na ang kanyang utak, kaya nga nagawa iyon sa amo niyang wala namang ginagawang masama sa kanya. Bago ang paglilitis, isinailalim sa psychiatric examination si Ferman sa West Java Regional Police Headquarters at lumabas na normal ang kanyang kondisyon at maaari siyang isalang sa paglilitis. Bagaman nagsisisi siya sa ginawa sa kanyang among lalaki, hindi naman umano siya nagsisisi sa ginawa niya kay Magdalena. Sa huli, si Ferman ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Marquez Marvy from Romania, Tess Sistona from Cyprus, Marilyn Idanan from Dasmariñas, Cavite, Mangyan Vlog from Riyadh Native of Oriental, Mindoro. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kina Shri Magdalena at Ronald Alimon. Ako po si G. Maraming salamat.